Isang babae, isang babaeng unti-unti nang sumisikat bilang content creator ang natagpuang patay at nakabaon sa isang hukay. Ngunit mas masakit ang katotohanang siyam na buwan siyang nagdadalang tao nang mamatay siya. Ibig sabihin, kasama ng nailibing ang anak niya sa sinapupunan nito. Pero ang nakakagimbal at mas nakakapanlumo sa nangyari ay sa natuklasan ng mga pulis kung sino ang pumatay sa babaeng ito. At yan ang kwento o kasong ating papakinggan ngayon, mga kabayan. Ang kaso ni Laika Dulay ang pangunahin nating karakter sa kaso. Dito sa adaptation ng kwento. Taong 2015, bago mangyari ang krimen, 17 taong gulang pa lamang si Laika nang nagsimula siyang magkaroon ng isang lihim na relasyon sa isang lalaki. Noong una, walang nakakaalam sa pamilya ni Laika tungkol sa kanya. Ayaw niya pang sabihin sa kanila dahil wala pa siya sa wastong edad at natatakot siyang baka hindi sila sasang-ayon sa pag-iibigan nila ng kanyang nobyo. Ngunit habang lumalalim ang relasyon nila, nagsimulang magbago si Laika. Mas madalas siyang nasa cellphone, palagi siyang may kausap magdamag. Nagiging mailap na rin siya sa kanilang bahay. At unti-unting lumitaw ang parang pagpaparamdam ni Laika sa mga post niya na mayroon na nga siyang boyfriend sa kanyang social media. Noong una, ay wala pang mukha dahil ayaw pa daw ng lalaki na ma-post ang kanyang mukha. Hanggang sa madalas na tupakin si Laika at sinasabing hindi raw niya ito mahal kaya ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha. Kaya napapayag rin si Mr. Right Kuno na ipangalandakan ang relasyon nila sa social media. Kaya nga nung nagpo-post si Laika ay may mga sweet caption siyang nilalagay. May mga ina-upload din siyang videos at photos na kasama niya ito habang kumakain. Meron ding magkasama sila sa isang kwarto. Kung social media lang ang basehan sa perpektong relasyon, ay sila na ang pinaka-perpektong couple kung sa mga larawan lang. Pero alam nyo naman ang social media, 90% ng mga makikita mo puro pagpapanggap lamang. Hanggang sa napansin naman ito ng kanyang ina at kapatid. Alam nilang may boyfriend na si Laika. Pero di naman nila alam kung sino dahil di yon nagpapakita sa kanila ng personal. Hindi naman nila pinagalitan si Lika, ngunit ang nais lamang sana nila ay maipakilala rin sa kanila dahil halos lahat na yata ng tao sa Facebook ay kilala na ang lalaki. Maliban sila na pamilya ni Laika. Para nga namang isang love story na nakakakilig kung titignan ng mga post ni Laika. Pero gaya nga ng sinabi ko, ang social media at realidad ng nangyayari sa buhay ay malayong magkaiba. Kadalasan pa nga ay kabaliktaran ng nakikita ang nangyayari sa likod ng kamera. At dito na nga papasok ang pangalan na nasa likod ng Mr. Right, si Vincent Evangelista. Galing siya sa San Mateo at nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang inuupahang bahay malapit sa lugar ni Laika. Nasa wastong edad na si Vincent, 21 taong gulang. Isa rin siguro ito sa dahilan kung bakit ayaw niyang magpakilala muna. Dahil kung titignan natin ang relasyon nila, mga kabayan, iisipin mong mali at may pananamantala o pamamanipula na nangyayari. Nang tumatagal ang kanilang relasyon ay may nangyayari na rin sa kanila sa kama. Lalo namang lumalalim ang attachment ni Lika sa kanya. Si Vincent kasi ang unang boyfriend ni Laika. Ibig sabihin, ay sa kanya rin unang binigay ni Laika ang pagkababae niya. Wala naman pagdududa si Laika sa lalaki dahil sa mga pinapakita ni Vincent ay mabait at maalaga siya kay Laika sa tuwing magkasama sila. Sa mga lumang post, makikita kung paano niya tinatawag si Vincent na my hubby. Sa iba naman, ipinapakita niyang tila siya ang taong gusto niyang makasama habang buhay at may mga litrato silang magkayakap. At kalaunan, tinawag niya si Vincent na my everything sa kanyang mga post. Patay na patay si Laika sa lalaking ito. Hanggang sa isang araw, nabigla na lang ang pamilya ni Laika dahil buntis na pala ito. Nasa 5 buwan na siya ng pagbubuntis nang mapansin ito ng kanyang ina. Panay malalaking t-shirt kasi ang suot niya para hindi halata nung una. Pero dumating din ang araw na hindi na ito kayang takpan ng malaking damit. Halata na rin ang paglobo ng kanyang mukha. Kalaunan, sinabi rin ni Laika sa pamilya na si Vincent ang ama ng kanyang anak at gusto niyang makasama ito habang buhay.
Kahit hindi muna raw sila magpakasal, ayos lang daw dahil mula tuhod hanggang paa ay mahal niya ang kulukoy na si Vincent. Samantala, may sarili namang problema sa buhay itong si Vincent tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi niya kay Laika na bagamat kasama niya ang kanyang mga magulang, kuya at hipag sa iisang bahay, itinakwil na umano siya ng mga ito. Pero kahit pa ganon ay gusto pa rin ni Laika na makasama siya. Kaya ang naisip niya ay bubukod na lang sila at magsimula ng panibagong buhay kasama si Vincent. Ayaw man ng mga magulang ni Laika ang nangyayari sa kanya, ay tinanggap na lang nila ito kasi kahit anong pigil naman nila kay Laika ay sasama at sasama pa rin ito kay Vincent. Noong Marso 20, 2016, naghanda at nagpakain si Vincent sa bahay nila Laika. Para sa pamilya niya, medyo alanganin sila dahil bata pa nga ang edad ni Laika. Ngunit sa mga sandaling yon ay napatunayan ni Vincent ang kanyang sarili at malinaw na seryoso siya sa relasyon nila ni Laika. Pero wala pa noon sa usapan na alis na sila sa bahay nila Laika. Gusto kasi ngang makilala muna ng mga magulang ni Laika si Vincent nang mas maigi kung sakaling magtagal sila doon. Pero iba ang nangyari. Parang laging nag-aapura si Laika sa gusto niyang maganap sa buhay niya. Dahil kinabukasan, Marso 21, alas 4 ng madaling araw, nag-impact si Laika ng kanyang mga gamit. Umalis siya ng bahay at nagtanan kasama ni Vincent. Sinabi niya sa kanyang kapatid na si Lilia na gusto na nga nitong sumama kay Vincent at bumukod dahil naniniwala siyang hindi siya tatanggapin ng pamilya ng lalaki. Pinigilan siya nito at kinumbinsi pa na pwede namang doon muna sila sa kanila kahit hanggang maisilang lang sana ang dinadala niya. Nagpumilit pa rin umalis si Laika dahil nangako si Vincent na bibigyan siya nito ng maayos na buhay. Basta magpakalayo-layo sila sa kanilang pamilya. So, yun nga ang nangyari. Kaya biglang nawala si Laika sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. Pero bago pa mangyari ang karumal-dumal na krimen, ay maayos ang buhay ni Laika sa piling ng kanyang mga magulang at kapatid. Noong una kasi, para kay Likadulay, ang social media ang nakita niyang pinakamalaking oportunidad para mabago ang takbo ng kanilang buhay. Hindi siya lumaki sa isang pamilyang sagana sa pera. Sa halip, nasaksihan niya mula pagkabata kung gaano kahirap kumita ng sapat para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lumaki si Laika sa isang simpleng tahanan sa Rodriguez, Rizal. Kasama ang kanyang mga magulang na parehong nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay nagbebenta ng pagkain para sa mga hayop, habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa iba't ibang bahay. Maliit man ang kinikita ng mga ito, pilit nilang pinagkakasya ang bawat perang nauuwi sa kanilang tahanan. Dahil sa kakapusan sa buhay, hindi naging madali para kay Laika ang pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Matapos niyang makatapos ng high school, hindi na niya nagawang ituloy ang kolehiyo dahil kailangan niyang harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon. Sa murang edad, nakita na niya kung gaano kahirap mabuhay kapag sapat lang ang kinikita para sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan, at alam naman natin ito na taga-Pinas. Pero kahit hindi niya na ipagpatuloy ang pag-aaral, hindi niya hinayaang matapos doon ang kanyang mga pangarap. Determinado noon si Laika sa kagustuhang makaahon ang kanilang pamilya sa hirap. Pangarap niyang magkaroon sila ng mas maayos na buhay, isang tahanang hindi na kailangang isipin ang buwan ng renta, isang buhay na hindi kailangang mag-alala kung saan manggagaling ang susunod na gastusin. At higit sa lahat, isang kinabukasang hindi na kailangang pagdaanan ng kanyang mga magulang ang parehong hirap na kanilang tiniis ng mahabang panahon. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong gumawa ng content sa social media, sinubukan niya ito. Ginamit niya ang ilan sa kanyang ipon para makabili ng smartphone. Doon nagsimula ang paggawa niya ng videos. Minsan, kumakanta si Laika. Medyo may ibubuga rin kasi siya sa pagkanta, gumagawa ng mga tutorial tungkol sa pag-aayos ng sarili, nagbabahagi ng mga trivia, o kaya naman ay gumagawa ng mga funny video na alam niyang maaaring magustuhan ng mga manonood. Wala siyang iisang uri ng content. Kahit anong maisip niyang pwedeng gawing video, sinusubukan niya. Para sa kanya,
Ang mahalaga ay patuloy siyang gumagawa at nag-a-upload. Hindi man agad naging malaki ang kanyang audience. Unti-unti itong nadagdagan. Bawat bagong follower ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na kumpiyansa na baka tama nga ang kanyang piniling landas. Hindi lamang siya basta gumagawa ng content sa bahay. Pumupunta rin siya sa mga pwedeng pasyalan sa Rizal, gaya ng park, coffee shop, at iba pa para magkaroon ng mas magandang background ang kanyang mga videos. Habang lumalaki ang kanyang following, lalo siyang naging determinado at nag-isip pa kung ano ba ang pwede pang gawin para tumaas ang mga engagement niya. At gumagana ang kanyang plano. Sa panahon kasi na to, ang mga tao ay nagkakaroon na ng pagkakataong sumikat at kumita sa pamamagitan ng paggawa ng content. Nung una naman, ay parang walang patutunguhan ang ginagawa ni Laika kasi nga wala namang interesado na mag-follow sa kanya. Pero nung lumaon ay nagbunga rin ang kanyang pinaghirapan. Umabot siya ng 15,000 followers, ibig sabihin ay monetize na rin siya sa platform at kumikita na rin ng kunting pera. Una sa lahat ay hindi pagsikat ang pangarap ni Laika. Ang gusto lang nito ay kumita at makatulong sa mga magulang niya. Hanggang sa parang nagbabago na ang buhay ni Laika noon dahil nga sa lumalaki na rin ang kita niya sa platform kung saan siya nagpo-post ng content. Papasikat na siya kung tutuusin. Pero sa isang iglap ay parang naputol ang pamamayagpag niya nang makilala na nga niya itong si Vincent, na tinatawag nga niya noon na Mr. Right sa mga post nito. Nakilala niya si Mr. Right sa Facebook din dahil taga-like, share at comment niya ito. Hanggang sa naging magka-chat na sila. At nagkaroon ng relasyon na buntis si Laika at parang nagtanan pa. Parang napraning si Laika sa pagmamahal niya kay Vincent dahil nung nandun na, si Vincent ay napabayaan niya na rin ang account niya sa pagiging content creator. Mukhang lalagay na nga sa tahimik si Laika nun dahil sa may asawa na siya o ka-live-in partner. Pero ibang lagay sa tahimik pala ang mangyayari dahil alas 5 ng umaga nang magising ang kanyang ina na si Bernadette Dulay at malaman na wala na si Laika. Tinawagan nila ito ng paulit-ulit. Noong una, naka-off ang kanyang cellphone. Pero pagkaraan ng ilang oras ay may sumagot din, si Vincent. Ngunit hindi niya ipinakausap si Laika sa kanyang pamilya. Parang iniwas nito ang usapan. Sinabi niyang ayaw na raw makipag-usap ni Laika sa kanila at tigilan na nila ang pagtawag. Buong araw silang naghintay at sinubukang makausap si Laika. Pero walang nangyari. Ni hi ni hu ay wala talaga. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, muling tumawag si Lilia sa numero ni Laika. Muli namang sinagot ni Vincent ang phone. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang mga boses at ingay sa background. At pagkatapos, may narinig si Lilia na sinasabi sa background nung kung sino mang nagsasalita na naging dahilan kung bakit biglang nag-alala at nabahala ang pamilya sa buhay ni Laika at pati na rin sa pinagbubuntis nito syempre. At ito yung sinabi, hukayin ninyo ng mas malalim ang lupa. Nagsimulang maramdaman ng pamilya na maaaring may nangyaring mas masama kaysa sa simpleng pag-alis ni Laika sa kanilang tahanan. Matapos marinig ni Lilia ang kahina-hinalang usapan sa background ng phone, agad na nagtungo ang pamilya ni Laika sa police station upang i-report ang pagkawala niya. Nag-umpisa na rin mag-imbestiga si Lilia sa Facebook at kung sino-sinong profile ang tiningnan niya na malapit kay Vincent. Hindi naman agad nabigyan ng aksyon ang kanilang reklamo sa pulisya. Ipinapalagay na maaaring umalis lamang si Laika sa sarili niyang kagustuhan dahil din sa paliwanag ng magulang at kapatid nito. Dahil dito, kusang nagsimula ang pamilya na sila na mismo ang maghanap kay Laika. Bumiyahe sila sa San Mateo kung saan nakatira si Vincent. Nagtungo rin sila sa police station ng lugar upang i-report ang nangyari at kung may pwedeng impormasyon silang makuha kung saan eksakto ang bahay nila Vincent. Ngunit sa kanilang paghahanap at pagtatanong-tanong, malapit sa tinitirhan ni Vincent ay nakakuha sila ng isang nakakagulat na impormasyon. Ang lalaking tinatawag ni Laika na Vincent ay hindi pala Vincent ang tunay na pangalan. Pangalan lang pala yon. At ang tunay niyang pangalan ay Benedict Gravides. Mas lalong natakot ang pamilya kasi nga doon palang malalaman mong sinungaling ang Mr. Right kuno na ito. At mas tumindi
ang kanilang hinala na baka nga may nangyaring masama kay Laika. At habang hindi pa rin nila alam kung nasaan si Laika, nakatanggap si Lilia ng tawag mula sa San Mateo Police Station. May nahuli raw silang 3 lalaki sakay ng isang kotse na walang plaka sa isang checkpoint. At may mga dokumentong nakuha mula sa sasakyan. Kabilang dito ang ID ni Laika at ng kanyang ama, mga dokumentong isinama ni Laika nang umalis siya ng bahay. Agad na ipinagbigay alam ito ni Lilia sa isa pang police station. Kaya sa koordinasyon ng mga kapulisan, dinala ang mga lalaki sa kanilang police station. At doon nila nakumpirma na ang isa sa mga nahuli ng mga pulis ay si Benedict, na nagpapanggap lang pala sa pangalang Vincent. Nang tanungin siya tungkol kay Laika, una niyang itinanggi ang anumang problema o pangyayari. Nagdahilan pa siya at sinabi niyang ayaw nang makipag-ugnayan ni Laika sa pamilya nito. Ngunit sa investigasyon at interrogation sa tatlo, nagsimulang lumabas ang ibang kwento. At ito pala ang totoong nangyari sa pag-amin ng tatlo. Marso 21, 2016. Nang umalis si Laika sa kanilang bahay, dumating si Benedict sakay ng isang inuupahang kotse. Sumama rin sa kanya ang kanyang 2 kaibigan na sina Edward at Jake. At pumunta pala sila patungong Quezon City. Habang nasa biyahe, pinag-usapan nila ni Laika ang tungkol sa kasal. Matagal nang hinihintay ni Laika ang ayain siyang magpakasal ni Benedict. Dahil iniwan na niya ang lahat upang makasama ito at pumayag na makipagtanan, gusto niyang matupad na ang inaasam-asam niyang makabuo ng pamilya at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Hanggang sa nagkaroon ng pagtatalo. Nagselos umano si Laika sa pag-like at comment ni Benedict sa post ng isang babae. Sa ganoon din kasi nag-umpisa ang relasyon nilang dalawa. Kaya naiisip siguro ni Laika na ganoon din ang plano ni Benedict. Upang mapakalma si Laika, nangako umano si Benedict na pakakasalan siya. At pumunta lang pala sila sa Quezon City para mag-happy-happy. Nagparty kinagabihan. Uminom ng alak sina Benedict, Edward at Jake. Habang nagpaiwan sa may sasakyan si Laika. Nang malasing sila, ay pumunta sila kay Laika na nahimbing na ang tulog kakahintay sa tatlo. Nagtrip ang 3 itlog na dahil sa kalasingan. Pinagplanuhan nilang dalhin sa liblib na lugar si Laika hanggang sa makahanap sila ng bakanteng lote. At doon na nila ginawa nga ang kademonyuhan pala nilang binabalak kay Laika. Pinagpasahan nilang gahasain ang 9 na buwang buntis na si Laika, saka pinatay. At huli, matapos makaraos ang mga ulupong na nato, ay pinaslang nila si Laika. Hindi lamang buhay ni Laika ang natapos, pati na rin ang kanyang anak na malapit na sanang maisilang. Inilibing ang kanyang katawan sa isang malalim na hukay. At yung pagkakataon na tumawag ang pamilya ni Lika, kaya narinig ni Lilia ang mga salitang, "Hukayin mo pa ng mas malalim ang lupa." Kasalukuyan na palang inililibing noon ang kanyang kapatid ng 3 animal na to. Matapos ang pangyayari, bumalik ang mga magkakaibigan sa Rizal. At sa ilalim na nga ng lupang yon, naiwan ang kawawang si Laika. Ito palang si Vincent o Benedict ay may iba ng plano bago pa sila umalis. Kaya ang pag-alis pala nila Laika ay hindi para makipagtanan. Isa pala itong planadong krimen. Ayon kay Benedict, hindi niya kailanman nais na magkaroon ng anak o pamilya. Pero kung iiwan daw naman niya ito ay maaaring habulin siya at i-post sa social media. Pag nangyari yon, ay baka malaman pala ito ng kanyang asawa o totoong pamilya. Tama kayo mga kabayan sa narinig nyo. May asawa na pala ang demonyong Benedict na to. Kaya pala nung una pa lang ay ayaw niya nang naipopost sa social media. Inimbestigahan ng mga pulis ang mga detalye mula sa social media at testimonya ng mga taong nakakakilala sa kanila. Ayon sa kwento, hindi lamang ibang pangalan ang ginamit ni Benedict. Gumawa rin umano siya ng isang buong pagkakakilanlan bilang Vincent. Meron din ng mga karagdagang detalye mula sa social media account ni Benedict. Isa sa mga binibigyang pansin ay ang pagbabago ng username nito matapos ang pagkamatay ni Laika. Dahil sa mga pagbabago sa username ng kanyang Facebook account, may posibilidad na maaaring hindi lang si Laika ang unang taong nakilala nito gamit ang ibang identity. Sa huli ay nahatulan ang magkakaibigan ng pagkakabilanggo ng habambuhay. Naharap sila sa kasong murder at panggagahasa sa isang babaeng buntis pa na kung tutuusin
Maski sa kanilang pagpanao, ay kulang pa ang buhay nila sa ginawa nilang kahayupan.